Hello mga kasari, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. So magandang hapon po sa inyong lahat. Buti na lang ngayon guys ay hindi umuulan. So one topic natin is about sari-sari store na naman. Madami kasi ako mga kasaring nababasa sa comment section. Ito yung karamihan na itinatanong ng mga kasari natin. Ano nga ba yung dapat na gawin nila kung may mga bagong tayong tindahan sa tabi nila or malapit sa kanila, tapos ginagaya yung mga paninda nila, pati yung presyo nila. So, ito yung mga bagay na sa isip ko mga kasari na dapat nyong gawin, pero may iba't iba tayong way kung paano natin sosolusyonan yung para sa inyo ay problema nyo, pero para sa iba ay hindi naman gaanong kalaking problema. So, number 1 mga kasari, just ignore and focus on your business. Simple lang yan mga kasari. Huwag mong pansinin, huwag mong isipin, at mag-focus ka sa negosyo mo. Kasi mga kasari, kapag nag-focus ka sa negosyo mo, hindi ka madedistract eh. Kahit anumang gawin nilang panggagaya sa mga paninda mo at sa presyo mo, sa bentahan mo, sa mga paninda mo, sa mga items mo, basta nakapokus ka sa negosyo mo, wala itong magiging epekto sa negosyo mo kasi nga nakapokus ka sa negosyo mo at tama lang yung pag-handle mo ng problem na iyan. So medyo hinihinaan ko lang mga kasari yung boses ko dahil may tao sa labas. At para sa akin naman mga kasari, ito based on my experience, naranasan ko po yan mga kasari na nung una tayo lang yung tindahan dito, walang malapit na tindahan sa akin, pero nang lumaon, hindi naman habang panahon ay nag-iisa ka lang, hindi habang panahon ay ikaw lang ang tindahan dyan or ikaw lang ang may tindahan dyan, kasi darating talaga yung panahon na magkakaroon ka ng kakumpetensya na maaaring makatalo sa store mo kung papabayaan mo lang at hindi ka magpo-focus sa negosyo mo. So, maraming gustong kumita. Kaya, ayun guys, kapag nag-focus ka sa negosyo mo at inignore mo lang yung mga nanggagaya sa'yo at nanggagaya ng presyo mo, is wala itong epekto sa sari-sari store mo kahit anong gawin nila. Kahit gayahin nila ng gayahin, pati yung presyo mo, wala itong magiging epekto sa'yo kasi nga, ayun nga, gaya nga ng sabi ko, nakapokus ka sa negosyo mo kung paano mo ito mapapalago, paano mo paiikutin yung puhunan mo, kung paano ka makitungo sa customer mo, ganyan. So, pangalawa, matuwa ka imbes na mainis or magalit. Kasi kapag natuwa ka mga kasari, yung magiging epekto niyan sa sari-sari store mo is positive din. Pati sa sarili mo, kumbaga yung sa mental health mo. Minsan kasi kapag tayo ay masyadong problemado, nade-depress tayo. Wait lang guys, may tao sa labas. Kung nade-depress tayo, iba yung epekto niyan sa negosyo natin eh. Talagang parang mapapabayaan natin yung tindahan natin. Kaya wag tayo sanang umabot sa ganun. So, imbis na mainis or magalit tayo, matuwa tayo kasi merong nag-idolize sa atin. Kasi nga, ginagaya yung mga paninda mo. And ginagaya yung presyuhan mo, ibig sabihin nun, may nakita sila sa'yo na wala sa tindahan nila, kaya ginagaya nila. Kaya imbis na mairita ka, mainis ka or magalit ka, matuwa ka kasi may nag-idolize sa pagpapatakbo mo ng iyong sari-sari store, kaya ka ginagaya. At iisipin mo na ikaw ang one and only original na gumagawa nun, kaya ginagaya ka. And third mga kasari, isipin mo din na kagaya mo din sila na gustong kumita. Yes, wala po tayong karapatan na patigilin sila. Kahit pa katabing bahay natin yan yung nagtayo ng store. Wala tayong karapatan na patigilin sila or ipasara yung tindahan nila. Kasi bilang isang sari-sari store owner, ang unang pangarap natin is kumita lang naman. Ayan guys, meron lang bumili. And ayun nga, bilang isang tindera, wala nga tayong karapatan na patigilin sila. Kahit ako nung una guys,
syempre hesitant ako. And namumroblema din ako na baka agawin yung mga customer ko kasi mas malapit siya sa sa kalsada. Tapos yung tindahan ko medyo malayo-layo at hindi masyadong kita ng customer. Syempre nung una namumroblema ako na baka mabawasan yung customer ko. Pero nang lumaon mga kasari nung nagtagal, sabi ko ganun din naman pala. Mas mas dumami pa yung customer ko ngayon nung nagkaroon ako ng malapit na kakompetensya sa akin. So, ayun, sa una talaga maapektuhan tayo, pati yung mindset natin. Pero iisipin natin in a positive way na meron ding maganda itong maidudulot sa'yo. And, kapag mga kasari, hindi ka masyadong, kumbaga, although, oo nga, sa pagkatao mo, competitive ka, pero kung iisipin mo, lumalabang ka 'di ba ng patas. Syempre, wag tayong mapanglamang sa kapwa. Kumbaga, ayan, nagnegosyo sila, 'di ba? Isipin mo na meron din silang binubuhay na pamilya, meron din silang mga bayarin, na utang, bayarin mga bills, ganyan. Katulad mo din sila. So, ayun, talagang ang magiging lamang mo na lang is kung ano yung magiging diskarte mo sa sari-sari store mo para makahatak pa ng mas maraming customer. So, yun na lang siguro, lumaban na lang po tayo ng patas. And pang-apat naman mga kasari is wag po tayong magpawala ng mga fast-moving items. Oo, sila yung unang mapupuntahan ng mga customer. Pero once na mawalan sila kunwari ng itlog, yan, naranasan ko yan. Sabi ko, bakit kaya dito bumibili yan ng itlog? Napapaisip ako, meron naman silang mga madadaanan na tindahan na may tinda ding itlog na same price lang naman. Ang unang naiisip ko ay baka naubusan ito ng itlog. Itlog pa naman is isa sa fast moving and basic needs ng mga customer. So sabi ko buti na lang meron akong itlog dito sa tindahan. So dito nakabili. At yun guys, yung kagandahan na hindi tayo nagpapawala ng mga fast moving items, lalo mga kape, mga condiments, ayan, bigas, asin, tuyo. Yan yung mga pangunahin na binibili talaga sa store natin. Yung mga mantika, harina, cornstarch, yan yung madalas na hinahanap po sa isang typical na sari-sari store. Kaya wag po tayo magpapawala niyan kasi mga basic lang naman yan. Yan talaga yung mga hinahanap sa isang tindahan ng mga customer po natin. And minsan guys, ayun, may naghahanap din ng mga repak na mantika. Sabi ko, wala ba sa ibang tindahan yan? So, yan yung tingin ko na nagiging lamang ko rin sa ibang sari-sari store. Kumbaga, nagiging yung mas angat sa atin, yung nagpapaangat sa atin. Kasi, hindi nila mahanap yung items na yun sa ibang tindahan, kaya sa'yo bumibili. So, yun guys yung kahalagahan nun, na meron tayong mga fast-moving items, hindi tayo nagpapawala niyan sa ating tindahan. At panglima naman po, mga kasari, mas gandahan pa natin ang pakikitungo kay customer. Ayan. Kasi kung may mga bagong tindahan dyan, ginagaya yung paninda mo, pati presyo mo. Pero, ang lamang mo naman mga kasari, or ang lamang natin is, mas maganda yung pakikitungo natin sa customer. Magalang tayo, maayos tayong magsalita, hindi tayo dadabog-dabog, hindi mainitin yung ulo natin. Kasi minsan guys, may mga tindera talaga na, alam niyo yun, parang hindi niya talaga madatnan na yung mood niya ay maganda. Lagi na lang nakabusangot ang mukha kapag tayo ay bibili. Kasi nararanasan ko yun mga kasari minsan kapag bibili ako. Tapos sabi ko, bakit lagi na lang kapag bibili ako, hindi to nakangiti. Laging mangot na mangot ang mukha. So, minsan, ang customer is parang napapangunahan ng ganong pag-iisip na, ay, hindi na nga ako dun bibili kasi lagi na lang mangot na mangot at parang galit na galit at mainit ang ulo sa akin. Doon na nga lang ako kay ganitong tindahan. So, yun guys, yung isa sa nagpapawala ng customer natin eh. So, kung gusto mong malamangan yung bagong tindahan, tsaka yung nanggagaya ng mga paninda mo at ng presyo mo. So, why not i-apply mo to sa sarili mo? Kung meron ka na nito, mas dagdagan mo pa yung magandang pakikitungo sa customer. Kasi kapag maganda yung pakikitungo mo sa customer,
mga kasari, babalik at babalikan ka ng mga customer. Ilang beses ko na po yung nasasabi sa aking vlog. At ngayon mga kasari, nararanasan ko yan. Sobrang ang daming bagong mukha na bumibili dito mga kasari. At sa tingin ko, isa ding nakapagpahatak is yung GCash ko. And wala kasi masyadong nag-GCash dito mga kasari. Yung sumunod na nag-GCash sa akin is sobrang layo na ng tindahan. Yung mga nag-GCash kasi dito is nagsitigilan na sa pag-GCash. Hindi ko alam yung reason nila bakit nag-stop sila. Pero ayun, thankful naman ako at nag-stop sila. Pero hindi naman ako, guys yung pinagdadasal ko na mag-stop sila. Nagkataon lang talaga na ako yung natirang matibay na nag-GCash dito. So talagang doble ingat na lang talaga yung kailangan ko. And ayun nga, yung panglima natin mga kasari is yung pakikitungo natin bilang tindera sa ating mga customer. Pero minsan guys, hindi natin maiiwasan na may mga customer na nagpapainit ng ulo natin. So medyo habaan na lang natin yung pasensya natin. So hindi naman lahat ng customer is tama. 'Di ba? Meron 'di ba tayong kasabihan na customers is always right? Hindi po 'yan totoo, hindi ako naniniwala diyan. Pero kung ang customer ay maganda yung pakikitungo sa iyo, tingin ko maniniwala ako diyan. Pero kung ang customer ay medyo bastos at hindi ka nais-nais ang pag-uugali, ay hindi talaga ako maniniwala dyan sa kasabihan na yan. So depende sa customer at depende sa kausap mo. Meron kasing customer guys na sobrang bait. Talagang kapag mabait kasi ang customer, maganda rin yung may babalik mo sa kanya na pakikitungo. Pero kapag alam niyo yun na ang bastos ng customer, hinahagis yung pera, padabog yung kung iabot ang pera. Kasi ako guys, hindi ako ganun mag-abot sa customer. Maayos, minsan sa kamay pa, ganyan. Minsan ibababa ko, pero walang tunog. Nababastusan kasi ako mga kasari kapag ginaganyan yung pera. Sobrang nakakabastos at nakakababa ng at nakakainsulto sa tindera. Hindi, parang ang binibili nila yung hindi lang yung items pati yung yung dangal mo, parang ganun, inaapak-apakan ka. Ayoko ng ganun guys, yung kapag may nagbabayad ng ganun. Kaya ayun, yung pakikitungo natin sa customer is depende kung paano nila tayo itrato. So yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Ayan, sa mga nagtatanong na ay may nagtayo ng bagong tindahan dito, namumroblema kayo kasi ginagaya din yung presyohan nyo, pati yung mga paninda nyo, nagdadagdag din kung nagtitinda kayo ng siomay, ng siopaw, ng french fries, ginagaya din ng bagong tindahan. So ayan po yung mga sinabi ko na maaari nyong gawin at i-apply sa sari-sari store nyo. So yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!